Una po sa ating mga balita, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga individual na magpapasko sa kulungan dahil sa umano'y katiwalian. Ito ay kasunod ng matuklasan ng Office of the Ombudsman ang flood control project sa Davao Occidental na umano'y pinondohan ngunit naging guni-guni na lamang. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Inirekomenda na ng Office of the Ombudsman na makasuhan ng malversation through falsification of public documents ang mga personalidad na nasa likod ng St. Timothy Construction Corporation dahil sa umano'y katiwalian sa mga proyekto nito. Yan ang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang video message. Kwento ng Pangulo, may kinalaman nito sa flood control project sa Kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sabi niya, bagaman binuhusan ng malaking pondo, hindi anya ito kailanman nasimulan. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Dagdag pa ng Pangulo na lahat ng mga dokumentong isinumite ay mga palsipikado at hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Pinangalanan mismo ng Pangulo ang mga sangkot dito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos, kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith, o gross negligence. Punto pa niya, nagdulot ng undue injury ang mga ito sa gobyerno kaya nakitaan ng sapat na basihan para maitulak ang kaso. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. Kasunod nito, inatasan na ng Pangulo ang mga kinaukulan para alamin ang kinaroroonan ng mga sangkot. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Discaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Punto ng Pangulo, simula pa lamang ito ng pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Sa ngayon, 9 na akusado ay naaresto na at dinala sa Sandigan Bayan, habang si resigned Congressman Zaldico at 6 pang akusado ay nananatiling at large at tinutugis ng otoridad dahil naman sa anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.